Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Ang mga banat daw ni Po na siyang bagong kampyon ng mga DDS ay malayo sa realidad. Ibinunyag din ni Zaldico na naka-face-to-face niya ang Pangulo. Nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo pride, ayoko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Dadagan ang Mita News Update. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di hindi gawa-gawa. Dahil na to, di ka maliligaw. Oras-oras. Alright, welcome back mga kabitaan dito ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Wala na ho tayong intro mga kabitaan at tayo po'y Oo, yun na nga marinig. tuloy-tuloy na sa paglalahad ho ng mga impormasyon, balitaan, komprehensibong mga impormasyon na nagala po natin sa loob ng 24 oras dito ho sa mundo ng social media. At yun po mga kabitaan, itong si VP Sara Duterte ay talagang napakabait ho. At hindi po talaga nagtatanim ng galit itong si Inday Sara Duterte mga kabitaan dahil nga po siya po ay may inoffer kay Bongit na sasamahan niya pa ito na magpapasailalim ho ng drug test. Pero yung drug test na yan ay hindi ho gusto lamang ni Bongit. Kumbaga, yung drug test na makatotohanan talaga, lalo na itong hair follicle test mga kabitaan na ito naman ho talaga ang kailangan para matumbok. At matapos na ho itong usaping pagiging bangag di umano ni Bongit mga kabitaan na ito pa ay sinang-ayunan ng kapatid nitong si Senador Amy Marcos mga kabalitaan. Anong sabi ni Bibi Sara Duterte? Huwag kang mag-alala Bongit. Sasamahan pa kita. Maya po, pakita ho natin, ipaparinig. Dito muna tayo sa pagdawit ni Zaldico kay Representative Sandro Marcos aka Charis Pimpinko mga kabalitaan. At ayon pa dito, kumukulimbat daw ito ng bilyong halaga. Tingnan natin kung may katotohanan ho ito. At maraming mga tanso vloggers ang nagpapakalat ngayon na itong video ito ay AI generated. Hindi nila alam kung anong AI generated mga kabalitaan. Anyway, hayaan na lang ho natin dahil sila po ay desperado na. Dahil itong video na ito, sa mga hindi pa po nakakaalam, kumakalat ito, nagmula ito sa mismo na personal account ni Zaldico mga kabalitaan. Pakinggan muna natin yung sagot dito ni Representative Sandro Marcos sa paratang ho ni Zaldico mga kabalitaan. Ng buwelta ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos sa pagdawit sa kanya ni Zaldico sa issue ng budget insertions. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Yan ang bagong pasabog sa latest recorded video ni dating Congressman Zaldico. Sa mga unang video niya, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang idinidiin. Ngayon naman, idinamay ang Presidential Son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Kaugnay niya ng budget insertions daw mula 2023 hanggang 2025 at umano'y kickback sa flood control projects. Ayon kay Ko, aabot sa 50.9 billion pesos ang umano'y insertions ni Sandro. Ipinost pa ni Ko ang listahan ng mga proyekto. Kasama riyan ng ilang flood control at infrastructure projects mula Luzon hanggang Mindanao. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Kwento pa ni Ko, may pagkakataong nagalit pa ang batang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Di ba sabi ni Zaldico dito mga kabitaan na nalaman niya lang ho sa mga contractor na galit ito. Dapat ipapatawag din yung mga kontraktor. At ang magandang gawin dito ni Zaldico, kung sino po yung mga kontraktor na nakakausap niya na saksi ho sa ipinakitang galit dito ni Sandro Marcos mga kabitaan. Talagang uhaw na uhaw sa salapi mga kabitaan. Kung hindi lang makumpleto yung koleksyon, talagang nagwawala mga kabitaan. Sinasamba ho talaga nila yung perang hindi sa kanila. Kung totoo man itong sinasabi dito ni Zaldico mga kabalitaan. Sabi daw niya,
ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Agad-agad namang naglabas ng statement si Congressman Sandro. Aniya, madaling humarap sa kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungalingan. Ang mga banat daw ni Ko na siyang bagong kampyon ng mga DDS ay malayo sa realidad. Sana raw ay maalala. Ay, duda sila na ito pala si si Zaldico maka-DDS na rin pala. Alam niyo ito talagang totoong lumang tugtugin mga kabalitaan. Defense mechanism ho nila na pag sila ay pinupuna ng ibang tao, lalo na pag dating kaalyado ho nila, sasabihin na agad nila ay maka-DDS. So lumang tugtugin, comment ng ibang mga bangag supporter mga kabitaan sa page natin. Ay, sa mga nanonood ngayon bisitahin nyo po yung page natin, yung Danagan Balita. 3 ho kasi yan, yung natin main na page sa Facebook, Danagan Balita ho. Meron tayong Danagan Balita 2.0 at Danagan Balita Reacts. So Danagan Balita, kapangalan ho ng channel ho natin. Bisitahin nyo po. Maraming mga trolls doon, binakbakan ho tayo. Pero sila ay iyakin ho. Akala nila siguro na madadala nila tayo. So ito na ang sinasabi ho natin. Lumalabas na ho ang katotohanan dito. Ito talagang katotohanan. Imposible naman ho gawa-gawa lang ito ni Zaldico mga kabalitaan. Napaka dambuhala ho yung kanyang binabangga ho mga kabalitaan kumpara lang ho sa kanya. Siya, pera lang yung marami sa kanya. Pero ito maraming mga alipuris to, maraming mga tauhan to na posibleng may gagawing hindi maganda. Pero sana maging fair lang ho itong kampo ni Bongit pag umuwi ho ito si Zaldico at bigyan ho ito ng hustisya at due process na siya po ay hindi gigipitin at hayaan lang ho magsalita ho siya sa kanyang mga nalalaman upang sa gayon matimbang-timbang ho ng taumbayan kung yung mga aligasyon ni Zaldico laban sa pamilyang ito ng Romualdez at ng First Family ay may katotohanan para naman madinig ng husto ng korte at ng taumbayan. At of course, pinapakinggan naman ho natin yung side nila, yung First Family at ito ni Tambuaya na puro alibay mga kabitaan na walang katotohanan. Ayon pa dito ni Charles Pimpenko na madali lang magsalita sa harap ng kamera sa ibang bansa. Ibig niyo sabihin, umuwi ka, harapin mo kami. Uuwi yun sa tamang panahon, maghintay ka lang. Kasi walang usok na makukumkum mo, ika nga sa Bisaya. Sisingaw at lalabas ho talaga yan mula sa inyong mga kamay. Chill, kasi nasa tuktok pa kayo. Pag bumaliktad yung panahon, ewan ko lang, sana man sino naman kaya ang lilipad ng ibang bansa. Baka yung nangyari kay Tatay Digong at kay Zaldico, nako, manalangin na lang kayo sa lahat ng poon ninyo na hindi mangyari sa inyo kasi itong mga ginagawa nyong kabulastugan, kawalang hiyaan na nakikita natin 80% na ho na may katotohanan yung mga sinasabi ni Zaldico, napakalaking karmang babaliko sa inyo dito mga kabalitaan. Ng publiko na walang kredibilidad si Zaldico. Malinaw daw ang kanyang interes na maglabas ng mga video para pabagsakin ang gobyerno. Ito rin daw ang taong alam mismo ng ating mga kababayan na arkitekto ng gulong ito pero ngayon ay iniinsulto pa ang publiko sa paulit-ulit na linyang wala siyang nakuha. Ang tanging landas daw na nakikita ni Ko para sa sarili ay maghasik ng gulo sa politika sa pag-asang makaligtas sa sariling kaso. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto sa kanyang mga krimen. Ipinunto rin ni Sandro. Ito yung maliho nila. Gusto daw pabagsakin ni Ko ang administrasyong ito. Imposible naman ho yan magagawin ni Zaldico mga kabalitaan. May punot dulo ho ang lahat na ito. Kung ano man ang nangyari ngayon sa administrasyong ito, hindi ito kagagawan ni Zaldico mga kabalitaan. Kagagawan ito ng namumuno ho ngayon diyan sa Kamara noong 19th Congress mga kabalitaan, nitong nagdaang 3 taon at sa kasalukuyang administrasyon. Kung matino pa ho ang pamamalakad dito ni Bongit at ng ilang mga alipores na mga buhaya diyan sa Kongreso, hindi ho kayo sisingilin ng panahon. Klarong-klaro pa sa bunbuna ni Tambuaya na ang lahat ng ito ay kabayaran sa inyong ginagawang panluloko
at pang-aalipusta sa mga Duterte at lalo na ho pangguguyo, pambubudol sa taong bayan, lalo na sa inang bayan, mga kabalitaan. Diba? Masakit ang katotohanan. Kaya panay ho kayo alibay, panay ho kayo paninira. Kung may taong magsasalita laban sa inyo, sasabihin kakampi ng mga DDS. Kung sasabihin nila na kayo ganito, ganon, ay paninira ho lamang. So wala na bang iba talagang rason na malalim na hindi ho namin maintindihan para kami ay inyong madala at mailigaw ang taong bayan? Kasi nga, napakababaw ng mga sagot na ito dahil wala ho talaga silang may sagot. Lumang tugtugin na ngang sagot na ito, mga kabalitaan. Pero ang pagkakatanggal ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman, matatandaang si Sandro pa ang nagmosyon noon na alisin si Ko. Giit pa ng presidential son, si Zaldi Ko ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya, kaya wag daw magpapabudol. Hindi raw ito rebelasyon, kundi destabilisasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Di ba? Grabe. Isa daw destabilisasyon, mga kabalitaan. Saan kayo nakakakita ng ganitong sitwasyon ho na dati ho nilang kakampi na siya ang may dalahong kumbaga siya ang pinaka main character ho, mga kabalitaan, sa sinusulat ho nilang libro diyan sa Malacanang, na kung saan may alam sa lahat ng kanilang ginawang kabulastugan, ngayon nagiging kontrabida na ho sa kanilang paningin. Dahil nga po sila ay dinawit at ito naman talaga ang kumbaga kung sa military intelligence report pa ay A1 information na hawak-hawak ko dito ni Zaldi Ko laban sa First Family at nitong si Tambuaya, mga kabalitaan. Maliban pa ho doon, ito, mga kabalitaang panibagong akusasyon. Una, nadawit na ho yung pangalan ni Sandro. At ito naman hong kanyang ama, sinabi ho dito ni Zaldi Ko na kaharap umano ni President Bongbong Marcos tungkol sa 100B budget insertions. Di ba? Kaharap niya. So paano ho masasabi natin na ito po, mga kabalitaan, ay guni-guni lamang ni Zaldi Ko, mga kabalitaan? Ibinunyag din ni Zaldi Ko na naka-face-to-face niya ang Pangulo tungkol sa 100 billion pesos umanong budget insertion at sinabihan daw siya nito na huwag pigilan ang pagsisingit ng pondo. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Muling umarangkada ang kontrobersya sa 100 billion pesos na budget insertion matapos ang mga paratang ni dating Congressman Zaldi Ko laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa na namang video, diretsahang sinabi ni Ko na personal niyang nakausap ang Pangulo tungkol sa umano'y insertions. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. At dito raw, nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niya itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Wala pang pahayag si Cadiz, pero ayon sa Department of Justice, nananatili siyang Undersecretary. Bagamat nakalive mula November 22 hanggang 28 at wala raw itong travel authority kaya nasa Pilipinas lang si Cadiz. Tiniyak naman ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na hindi maaapektuhan ang integridad ng investigasyon sa flood control scandal kahit na dawit ang opisyal. Until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations related to the flood control issues of the Department of Justice. We will maintain our resolute conviction and belief
that we need to bring this to the end, di ba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng Presidente, di ba? Where the evidence will lead. Nauna na rin itinanggi ni Pangulong Marcos ang mga paratang ni Ko laban sa kanya. Hamon pa ni PBBM, umuwi na si Ko at manumpa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camilo Samonte. So itong sinasabi dito ni Saldico, mga kabaitaan, na nakaharap niya ho itong si Bongit. Kung makikita niyo po at babalikan ho natin yung mga sinasabi ho dito, mga kabaitaan, ni Bongit, na kailangan paimbestigahan itong flood control projects, na siya ang nanguna kaya nagkakaroon ho ng malawakang investigasyon at dapat makredit ho ito sa kanya. Nga ito naman ho ang pinaniniwalaan ho ng ating mga militar dyan sa AFP. Dahil nga si Bongit daw yung pasimuno. So, nakukonect na ho natin, mga kabaitaan, na dahil may alas so itong si Saldico at alam ho nila na nagkakabulilyaso na ho itong flood control projects. Matagal ko na po itong sinasabi na ito ay palabas lamang ho ni Bongit para siya ay hindi ho masisi sa usaping ito. Lalo na sa nakawan sa pera ng mga taxpayers ng ating bansa. Kasi sasabihin nila si Bongit ang pasimuno ng investigasyon, ba't kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan talaga sundin ang utos ng presidente dahil siya ay may alam ho nito. Tama po. Alam niya po na may problema, na may ghost flood control projects at may substandard mga kabalitaan. Para masalba ang sarili, ipinilabas niya na, isinama niya sa kanyang State of the Nation Address para ipamukha sa taong bayan na siya ay malinis dito, mga kabalitaan. Walang pagkakaiba ho ni Poncio Pilato, mga kabalitaan. Kaya yun po ang madaling ispilingin lang ho yung mga pangyayari ho ngayon Kaya dapat din si Saldico pag umuwi ng Pilipinas, dapat bantayan ho natin. Kasi nga minsan may mga pangyayari na nakikita sa social media, hindi ho, mga kabitan, binabalita ho sa mainstream media dahil sa mga aligasyon na sila ay nababayaran na dito ni Tambuaya, mga kabalitaan. At dito naman ho ni VP Sara Duterte, ito ay malaking kaiyan ho sa part ni Bongit. Mantakin niyo po, si Sara nagpakumbaba na ho dito. At parang nakikita natin sa itsura ni VP Sara Duterte na hindi ho siya nagtanim ng galit kay Bongit. Kahit pa man na siya ay inalipusta na ho dito, pati yung kanyang ama na hindi na ho ginalang. Nakiusap pa siya na tutulungan niya pa, sasamahan niya pa si Bongit kung gugustuhin ni Bongit na magpa-drug test so, mga kabaitaan, para at least matuldukan ang usaping ito. Kasi the more na hindi kinakagat ang mga pakiusap po, mga kabaitaan, ng taong bayan na kailangan naman ho talaga na pakikinggan ni Bongit, ay mas lalo hong lumalala ang usaping pagiging bangag nito na nadagdagan pa sa pasabog nito ni Ma'am Amy Marcos, mga kabalitaan. Ito po si Madam VP Sara Duterte. My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug tests. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung
drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. And huwag siya mag-alala, huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy, magpapadrag test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrag test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may mapanawagan ngayon or with all the allegations of corruption against the government and against the President, and as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the President, if anything will happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how do you uphold yung constitutional mandate mo, ma'am, as the successor of the President? How do I uphold? Yes, What do you mean? It's automatic. Yes, ma'am. In case Are of... you ready, ma'am, na... Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yun, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Alright, hanggang dyan na lang po tayo mga kamitaan. Kung nais po mapanood ang buong istorya ko, buong panayam, punta lang kayo sa DZAR 1026 News sa kanilang YouTube channel, mga kabalitaan. So mantakin nyo po, Vice Presidente na ang nagyaya dito kay Bonget para malaman na kung ano talaga ang katotohanan sa mga aligasyong pagiging bangago nito ni Bonget, mga kabalitaan. At kung nangyari o kung mangyari man na siya ay negatibo, mga kabalitaan, ako na mismo magsasalita na tutulungan ko ba siyang i-promote lahat ng kanyang mga accomplishment, mga kabalitaan. Araw-arawin ho natin yan bilang pasasalamat sa mga tugon ho, o sa mga pakiusap ng taumbayan na kanyang tinugunan, dahil yun naman po talaga ang dapat niyang gawin para ho sa kaayusan ng lahat at matapos na ang gusot ng mga aligasyong itong pagiging bangaga ng ating Pangulo, mga kabalitaan. So ngayon po, may pakiusap din ho tayo dito ni Zaldico. Unti-unti niya na pong inilabas kung sino-sino po ang may kinalaman sa 100 billion pesos budget na para ho sa insertion na sinasabi niya dito, na sana bago ho siya mahuli, bago ikaw Zaldico may balik dito sa Pilipinas na nakaposas na, kung maaari sana para mas maganda at may balik ang aming loob dyan sa iyo, kami mga taga-suporta ng mga Duterte, ito lamang ang pinakasimpleng hiling ho. Kung may oras pa po kayo, kung nakikinig kayo sa panawagang ito, maaari kayong gumawa rin ng video with supporting documents kung papaano minaubra ni Tambuaya at ni Bonget at sa ilan pang mga kasamahan dyan sa Kongreso itong pagkalap ng mga signature para i-impeach itong si Inday Sara Duterte. At ang pinakamahalaga ho dito, kung magkano. Kung yan ay magagawa mo, Zaldico, hindi lang ako ang magbabago ang pananaw kung ano ang meron sa'yo. Maiisip po namin na kayo ay maaring may pasok sa bilang state witness sa mga problemang ito at mabawas-bawasan ang sama ng loob ng mga Duterte supporter. Dahil alam ko
alam ng karamihan na ikaw ay may kinalaman din patungkol dito. Kung wala ka mang kinalaman sa pagkalap ng mga perma, malamang ikaw ay may alam kung papaano ang proseso, kung papaano minaobra ang lahat ng mga bagay para sila ay maisakatuparan ang pag-impeach kay VP Sara Duterte Zaldico. Kaya ngayon pa lang, kung may oras ka pa, gawin mo na yung isang hiling lamang namin sa iyo na lubos-lubusin mo na, ilabas ang katotohanan sa paninira nila sa mga Duterte, mga kabalitaan. Maging masaya ho ang mga DDS sa gagawin mo yan, at kami ay naniniwala na ang lahat ng iyong mga sinasabi patungkol dito sa usaping ito ay may katotohanan. Kaya Zaldico, hintayin namin yung video yan dahil ito ay nakakatulong ho sa ating bansa para hindi na tayo magkawatak-watak pa at para iisa na ang tingin at ang layunin ng susunod na gobyerno para manatili hong magiging maayos at lumago pa ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya kung gustuhan niyo po mga kabitan ito ating video presentation, palikuan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suwisyon at i-share niyo po para malaman ng karamihan kung ano po mga kaganapan sa ating lipunan. Kung magpapaalam na po, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. God save the Philippines. Tandaan niyo po ang sinasabi ni Tatay Digong Duterte, there will be a time of reckoning. Kaya, to God be the glory. Mwah, chip, chip. Mwah. Peace out. Agad Balita.